Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin latest news kapapasok lang. Nako, nabisto na. Patutunayan na sa korte, nagpanik na sila. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Alam po ninyo, pinakinggan ko ngayon yung interview ni Cielo Magno kay Ungab. Yan din yung sinasabi ni Cielo Magno. Huwag po kayong tumingin kasi Duterte to si Ungab. Nagpapaliwanag din siya, sabi niya. Huwag po kayong tumingin sa mensahero. Ang tignan niyo po yung mensahe. Hindi porket Duterte siya, talaga namang pong may blanco. Tsaka si Ungab talaga, expert po yan. No, expert. Ano po yung mga pinatutunayan ni Ungab? Ngayon lang po nangyari. Sa panahon mo lang, Cheese, sa panahon mo lang, Grace po, mga bago yan. Bago Senate President. Oo nga mga kababayan, ngayon lang nangyari. Sabi nga po ni President Bongbong Marcos Jr., in the history of the Philippines, wala pong ganyan. Sabi naman po natin, oo nga, walang ganyan. Dahil ngayon lang po talaga nangyari ito. In the history, no? Bagong Committee on Finance si Grace po. At sa panahon lang ni Martin at saka ni Saldico, nagaganap tong mga magic sa BICAM. Sabi nga ni Ungab, nung siya yung Committee on Appropriations, hindi po sila nalilito. Hindi po sila mabablangkuhan. Kasi po, ang trabaho po ng BICAM pala talaga, no? Ito po lang talaga yung trabaho ng BICAM. Nung panahon nila, kaya nga maraming question nung panahon na ni Actually, ang una nag-question po niyan, yung ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakatotoo po yung kung hindi pa kayo nananiwala kay VP Sara, nung sinabi niya na ang may control lang ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. Correct. Ito na po yun, nasasaksiyan na po natin. Yung mga tagapagsalita lang si Kiss. O Chis, magtrabaho ka. Utusan lang yan, waiter lang. Narinig nyo bang nagpaliwanag na si Martin? Tsaka si tignan nyo si Kimbo. Hinahabol ng mga reporter. Dehin Bokiki. O Kimbo, di ba? Bakit nyo inuusig nga ulit si VP Sara? Ang malas naman pala ni Ma'am Stella Kimbo, mga ka-review natin, no? Sa kanya pa natapat itong problemang ito. Bisa sabihin niya ngayon, wala naman akong kinalaman dyan. Wala naman akong kinalaman dyan. Ang bago-bago ko lang, tinalaga nila no? So ikaw panakit butos ka na lang ngayon. Ma'am Stella Kimbo, no? At ito marahil mga kababayan kung bakit nag-resign. Hindi po talaga may sakit itong si Saldico, kung di masakit talagang kanyang ulo ngayon, no? Sa mga nangyayari dito po sa 2025 national budget. Nako. Balikan lang natin kayong mga congressman. Lalo ka na Kimbo. Bakit mo nga inuusig si VP Sara? Kasi ayaw magpaliwanag ng confidential fund. Di ba? Ayaw ipaliwanag ni VP Sara ang confidential fund. Bakit kaya ayaw ipaliwanag ni VP Sara? Kasi confidential fund. Ano kaya mangyari kay VP Sara kung pinaliwanag niya yung laman ng confidential fund? Didemanda ng mga pwede siyang mademanda. Sino magdidemanda? Sila din. Yun ang gusto magpaliwanag. Ganyang kasutil yung mga yan. Nang hingi si VP Sara ng confidential fund, binigay December, kinakailangan mong gastusin yun ng kahit ilang araw dahil babawiin yan ni Recto. Babawiin yan. Nung ginastos niya, sino po nagreklamo? Ginastos? 17 days? Hindi po, 11 days lang. Pakanaan nyo lang yan Gusto nyo ipaliwanag ni VP Sara yun. Di ba? Para pag pinaliwanag niya, kayo din na magre-reklamo. Bakit mo dinidivulge yung confidential fund? Alam na ng VP yung gimmick nyo. O ngayon, tanong kita, Kimbo, confidential ba yung ating budget? Confidential fund ba yun? Hindi niya ba pwedeng ipaliwanag? Bakit tumatakbo ka sa reporter? Ha? Kimbo,
Bakit ka tumatakbo sa reporter? Tinatanong ka ni sino na yung GMA reporter na badingdong? Joseph. Yun. Morong. Joseph. Bakit ka tumatakbo? Ayaw mong sagutin. Tinatanong ka. Oh, di ba? Pag kayo pwedeng hindi sumagot, pag kayo hindi pwedeng hindi magpaliwanag. Pero kay BP Sara, trillion yan, ha? Budget trillion. Huwag mo sabihin ngayon ka palang naging appropriation chairman. Eh, ikaw na assistant chairman eh. O, Grace po, bakit hindi kayo nagpapaliwanag? O, dahil ayaw nyo magpaliwanag, kami na magpapaliwanag sa tao. O, di ba? Yung vlogger na Joseph Moron. O, yan. Si Joseph Moron. Sabi, bakit po kayo tumatakbo? Napanood nyo na ba yun? Yung video. Joseph Morong. Hinahabol siya ng mga reporter, patakbo na. Bakit po kayo tumatakbo? Tinatanong lang namin kayo tungkol sa budget. Guilty ba kayo? Ayaw nyo magpaliwanag? Tama, no? Pahiya sila kay Moron eh. Kay Joseph Moron eh. Huwag nyo pong itanggi na may blank. Ito po pala yan, no? Kaya hindi kayo makakalusok. So yan mga kababayan, pag ikaw ay umiiwas, no? Umiiwas ka sa mga tinatanong sa'yo, ibig sabihin mga kababayan, may alam ka. Umiiwas ka nga dahil may alam ka. Dalawa lang, sabihin natin wala kang alam. Pangalawa, may alam ka. Pero ako talagang papabor ako. Papabor po ako or I will agree, no? Doon sa may alam po itong si Stella Kimbo. Kaysa po doon sa walang alam na tumatakbo. Ito tumatakbo ito dahil may alam, no? Kay Ungab eh. Hindi po siya nanghingi ng kopya, hindi po siya naghanap, no? Pinadala sa kanila through email. Yari kayo, paano nyo papabulaanan yung kopya na yan, email. Tapos nung sinasabi ni Shelo Magno, kinumpara niya, may nagbigay din kay Shelo Magno nagaling po sa senador. Pareho po yung hawak ni Shelo Magno nagaling sa senador at yung hawak ni Ungab nagaling mismo sa secretariat. In-email sa kanila. In-email po. Kaya legal po yun. Kung may pirma na, sagutin natin tong mga vlogger na nauuto. Vlogger ni BBM na nauuto, na draft lang daw yung pinapakita. Pag may pirma na po, hindi po pwedeng draft yun. Correct. No? Tama. Ngayon, ano po bang mali? Kasi si Chis Escudero sinasabi, wala pa naman. Hindi porkit walang nagreklamo pa, wala nang mali. Kasi ngayon pa lang naganap, Chis. Sa panahon mo pa lang naganap. No? Chis Escudero, sa panahon mo pa lang naganap na may blanco kayong pinirmahan. Kaya wala pa talaga dahil lahat binubusisi yan. Batas yan eh. Bawal kang mag-leave ng blanco sa BICAM report. Ngayon, Grabe talaga, no, mga kababayan. Napakahina po, no? Talaga ng administrasyon ito. Napakahina, sobrang hina. Kasi biruin mo mga kababayan, kung hindi man sila ang may pakana niyan, kung iba man po ang may pakana niyan, napakahina nyo po. Bakit? Hindi nyo nakita, ang dami-dami nyo. Ang dami-dami nyo busisi dyan. No? Pinondohan ng taong bayan. Gagawin nyo na lang ay bubusisiin nyo. Nalusutan pa kayo. Hindi po katanggap-tanggap mga kababayan para sa atin, no, na mga nagbabayad ng tax na yan. Hindi nila kayang busisiin, hindi nila kayang sa una pa lang dapat inaayos na yan. Kailangan maayos po, batas yan eh. So may nag-comment nga po isang subscriber natin, no? Sabi niya, paano kung hindi lang ngayon yan nangyari? Paano kung nakaraan nangyari rin yan? Posible, no? Posible po, noong 2024, mga kababayan, nangyari din po yan. Kasi sa 2024, doon lumabas yung AKAP. Yung AKAP, sinasabi ng mga senador, hindi namin nakita yan, bakit nandyan na yan? Di ba? Marahil yan po ay katulad nito, yung naging proseso niyan, mga kababayan. Hindi lang nakita noon
ngayon mas naging tawag dito, mapanaliksik, no? Yung ating mga kababayan dahil sa akap na yan na sinasabi na insertion yan, insertion. Wala yan sa batas. Bakit nandyan? Oh, eto na nga po yun yung proseso siguro. Maybe, diba? Kasi parang ganun na rin yung lumalabas, mga kababayan. Nang dahil dun sa akap, eto, may nakita na butas. No? Baka hindi akap ang ilalagay dyan. Ngayon ay hindi na akap, yakap naman. Yakap. Bistado na kayo. Ayon sa pakikinig natin dito sa dalawang eksperto sa budget, si Ungab na dating appropriation committee chairman at si Shelo Magno na dating USEC ng Department of Finance at UP professor, parehong taga-UP, ano? Habang nakikinig tayo, nauunawaan natin na hindi nyo po pwedeng sabihin na iba yung BICAM report at iba yung GAA. Dahil bawal maglagay, bawal kang, yung GAA hindi po pwedeng pakialaman ng Pangulo ng Pilipinas. Ay, yung GAA, yung BICAM report. Yun na po yun. Is either pipirmahan niya, batas na, or may ibibito siya. Yun lang po ang pwedeng gawin ng Pangulo ng Pilipinas. Pwede niyang ibalik sa Kongreso or may ibibito siya. Hindi po siya pwedeng maglagay. Kaya yung sinasabi nyo na may narinig pa ako sa sinasabi nito ni Quezon na pag may conflict daw sa pagitan ng GAA, ang galing mong magpaikot, no? Pag may conflict daw sa pagitan ng GAA at BICAM, ang masusunod daw yung GAA. Akala ko ba wala pang ganun? Chis Escudero, akala ko ba wala pang nagre-reklamong ganun? Bakit sinasabi mong pag may conflict? Pauso mo lang yan kasi hindi pwedeng magkaroon ng conflict. Dahil hindi po pwedeng magkaroon ng sariling batas ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po siya pwedeng gumawa ng batas. I-approve niya lang, siya lang po yung magpipinal. Pirma lang po siya. Labas po sa kapangyarihan ng Pangulo yung gumawa ng batas. Yung sinasabi mong magkakaroon ng conflict, yung GAA at BICAM, Quezon Escudero waiter, mga waiter lang makakaisip niyan. Ang lakas mong ngayon. Oh, yung yabang mo na pumunta kayo sa Supreme Court o sa ayan na, si Ungab naghahanda na ng pagpunta. Etong grupo nila Shelo Magno, meron na rin, pupunta rin sila. Inihahanda lang nila yung pagpunta nila. Hindi na raw po pwede kasi tinanong ni Shelo Magno si Ungab, pwede niyo po ba itong erase sa House of Representatives? O eto ang sagot sa mga ugok na nagpipumilit na bakit walang nagsasampa ng impeachment kay Marcos dahil kahit na ano sabi ni Ungab, wala kaming numero. So yan mga kabayan, totoo naman no? Yung yung opposition ngayon dyan kasi nagbaliktaran Mukha na nga lang wala nang opposition, no? Konti na lang po yung opposition dyan sa Kamara, maging sa Senado, ganun din mga kabayan. So ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin na patutunayan sa korte? Diba? Palakpakan po natin. Yan, hinamon ni Senate President Chis Escudero na pumunta na lang kayo ng korte. Eto, naghahanda na po, no? Para patunayan sa korte na talagang merong blanco. Nako, mayayari kayo nito. Bakit? Marami pong tumitistigo na meron talagang blanco. Unang-una, sa panayam, no? Sa interview kay Raul Manuel, meron, no? Sinabi niya may blanco rin. Dito kay Senator Amy Marcos, hindi siya pumirma dahil may mga blanco. Diyan sa ito pa lang ng mga statement na ito, pwede na itong gamitin siguro na ebidensya, di ba? Na mayroon talaga. Ito pa, itong mga physical evidence pa, mga kababayan, na nandyan kay Representative Ungab at kay Professor Magno. Kita nyo na. Sila po may pinapakitang ebidensya na talagang meron. Ito namang kabila, talagang pinipilit na wala, pero wala namang pinapakitang ebidensya. Diba? Mas klaro na ngayon kung sino ba talaga, no? Well, anyway, hindi pa rin natin masabi kung talagang papanigan ito ng Korte Suprema. But still, no? This is a good move, mga kababayan, para sa mga ordinaryong Pilipino. At least, ngayon, mga kababayan, nakikipag-participate na po. Participate, no? Yung ating mga kababayan,
na nakikiisa sa mga issue ng ating bansa. Gusto na rin lang sumali. Kaya nga nagko-comment sila Nagko-comment po sila ng kanilang mga hinanaing about sa mga issue sa ating bansa. Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong komento sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.